Yan, hello guys, welcome ulit sa ating channel. So mag-update naman po tayo dito para sa project dito sa East Avenue Station. Part pa rin po ito ng Metro Manila Subway Project. So unahin po muna natin itong street ng Maliksi Street. So dito naman tayo ikot mga tropa kids. So tingnan natin kung ano na yung mga kaganapan dito, kung yung mga bahay po ay totally demolished na dito sa area. So tara, simulan ulit natin yung pag-iikot naman dito sa Metro Manila Subway East Avenue Station. So tara guys, ikot na tayo. Yan mga tropa kids, ito ulit si JR Doria TV. So panibagong update na naman tayo dito sa Metro Manila Subway para sa East Avenue Station. So yan, so ikot-ikot na tayo dito sa station ng East Avenue para sa project na Metro Manila Subway. Yan, kung mapapansin nyo, may mga bahay dito na wala nang nakatira, pero yung bahay dito nakatayo pa rin naman. Ayan, hindi pa siya nade-demolish, pero mapapansin natin, ayan, wala na pong mga tao na nakatira dito. Yan, dito din po sa kabila, sakop din po ito ng East Avenue Station Project para sa Metro Manila Subway. Yan, itong bahay na to, 1, 2, 3, 4, tapos 5. Ayan, so ito yung mga affected po, tatamaan po ng project para sa Metro Manila Subway. Ngayon nandito tayo guys sa Biluna Road. So ito yung Biluna Road. Yan. So nandito tayo. So dito po itatayo yung Metro Manila Subway project. So inuna po muna natin yung Maliksi Street. Yan, walk tour muna tayo dito sa area. So ito yung pangalawang balik ko dito sa area ng Biluna Road. Yan, wala na mga nakatira dito, no? Yan, yung mga bahay po dito sa along Biluna Road, ayan, wala na pong mga nakatira, pero hindi pa po nasisimulan yung project dito. Pero may mga bahay pa po na hindi pa po nadidemolish. Kaya abangan pa natin kung kailan po ito madidemolish itong mga bahay na to. Yan, next naman tayo dito naman sa area po ng Mabilis Street. So dito naman po tayo sa silip. Ito naman po yung Mabilis. Yan, so ito may malaking bahay, dito, building. So sakop din po para sa gigibain, no? Laki pa naman na itong building na to, pero gigibain pa rin. Yan, dito na mapapansin natin na nilagyan na po nila ng bakod, no? So wala na po dito makakapasok dahil nabakuran na po yung area. So yung mga bahay po naman na demolish na po. Yan, wala na po siyang dito makakapasok. So demolish na yung area. Ngayon yung dito din po banda, sakop din po kasi may markers po siya, no? So sakop din tong area na to na gigibain to etong bahay. So ayan, tatamaan din po sa project ng Metro Manila Subway Project. Tapos ito na po yung building din, no? Laki na ito. Ayan. So ito po yung mga affected area dito sa Mabilis Street. Ito yung mga bahay na tatamaan po. Yan, dami-dami din po ito.
So yung iba may mga nakatira pa po dito, no, na hindi pa po umaalis. Yan, so ito din yung mga bahay na affected din po ng construction para sa Metro Manila Subway Project. Yan, lakad-lakad pa tayo guys. So ito pa yung mga bahay na posibleng masira po, no. Ayan, marami-rami pa to. Tapos may mga bahay pa po dito, ito. Pero ito sarado na rin ata, ayan. Pero maganda din tong ano na to, no, building. So sakop pa rin po siya ng demolition. Yan, lakad-lakad pa tayo. Yan, may mga business pa dito din, no, na open pa rin. So hindi pa po sila umaalis, baka hindi pa po ito na babayaran, kaya naka-open pa rin po. Yan, tapos dito naman po tayo sa Mapang-Akit Street. So dito din po may mga gigibain na mga bahay. Yan, ito rin po kasama din po sa madedemolish din itong bahay na to. Medyo malaki-laki din po to, no. Ayan, may papansin po natin yan, meron pong sticker. So ito sakop pa rin po ng demolition. Pero ito hindi pa rin naman po natidemolish. Tapos dito sa kabila po, parang wala na po ata nakatira dito. Ayan, puro naka ano na, ayan, naka-vandalism na po. So itong area na din po sinarado na rin, no. Linagyan na po ng bakod para hindi na siguro makapasok yung mga ano natin kababayan, kasi hindi pa po kasi siya ano hindi pa po totally nagigiba. So tinakpan-takpan na lang po muna yung mga butas para hindi po makapasok yung ibang mga tao dito sa bahay. Yan, tinakpan na lang po nila. Pero wala na po nakatira dito. Ayan, ito po yung mga bahay. Ito, parang may nakatira pa po ata dito. May available pa rin. Yan, mukhang dito sa kinakatayuan natin, mukhang eto sarado na, no. Hindi na nag-open. So lakad pa rin tayo. Tapos dito din may ano, nabakuran na rin tong area, oh. Binarukturan na nila. So dito wala na. Uy, may tumatagos na tubig doon, sa loob. Mukhang may nasirang tubo doon. Ayan, oh. Ayan, nakabakod na siya. So nandito pa rin po tayo sa Biluna Road. Yan, nakabakod na. Kulay puti naman yung bakod na ginamit nila. Yan, ito naman po yung Matatag Street. Yan, meron din po ditong part na kukunin. Yan, so punta din tayo dito, silip din. Yan, dito po yung pinakalas na meron po tayong tag na nakikita o marker na sakop po siya ng project para sa Metro Manila Subway Project. Tapos dito din po, yan, sakop din po itong bandang to. May konti, no, na nakuha. Tapos ito na pong bahay. Ayan, makapansin po natin, meron na pong mga bakal-bakal. Ito, lalagyan na rin po ng bakod, no. Babakuran na po din tong area para wala na din po makapasok ng mga tao dito, no, na mag-a-attempt na tumira-tira muna sa loob habang hindi pa po nagagawa. Yan, dito po nakabakod na siya, no. So wala na makakapasok dito sa area. Nakabakod na, binakuran na nila. Yan, yung ditong ano naman, clean fuel operated pa rin naman po. Hindi pa po sila umaalis. Siguro inaantay pa nila kung kailan talaga magsisimula itong project dito, no. So kung talaga magsisimula na, baka saka sila mag-evacuate na po
For the meantime, continuous pa rin yung ano nila, business. Ayan, hindi pa rin po sila umaalis o nagpo-pull out para sa business dito. Yan, dito din po pala sa area, babakuran na din po. Yan, nilalagyan na po nilang bakod para wala na din po makapasok dito sa area. So yung mga nakatira po dito, nag-ano na, no, pull out na. So abandoned place na po dito sa area. Ayan, naibenta na po nila yung property nila dito. So hindi na po sila lumaban. Ayan, no, makapansin po natin, no, puro drawing, no. Ayan, no, tinadtad po ng mga, ano ba tawag dito, vandalism, no, etong area. Grabe. Ayan, kahit din doon sa loob, oh, ayan, no, tinadtad na nila ng vandalism. Wala silang patawad. Kahit doon po sa taas, nilagyan talaga nila, no. Siguro yung mga nagdrawing dito, mala Spider-Man ang dating. Kasi tignan mo naman, no, kahit doon sa gilid, oh, na ano pa rin nila, no, na vandalism pa rin nila. Ganun sila kagaling. Lupit. Oh, kahit yun, no, di ba, puro vandalism. Wow, ito malulupit, no. Yan, tas etong area naman to, ito bakante po, oh. Wala po nakatira dito. Puro mga puno-puno lang po. Yan, tapos marami na pong nakasabit-sabit para sa mga tatakbo dito. Yan. So ito din po, sakop din po ng Metro Manila Subway Project, etong area na to. Yan, tapos dito naman po tayo sa Malakas Street. Yan, meron din po dito madidemolish sa area dito. Yan, sa Malakas Street na po tayo, sisilip naman. Yan, tingnan natin kung ano yung mga bahay na i-demolish pa dito. Kaya ikot-ikot din tayo. Yan, grabe yung vandalism dito, no, tinadtad, no. Oh, di ba? Ganun kalulupit yung mga kababayan natin basta may mga abandoned na bahay. Yan, magsisipuga yung mga, hindi ko lang alam kung bakit ba ganito sila, no. Pinagbabandal itong mga lugar-lugar dito. Pero ayan, ninagyan na nila ng bakod ng ating mga construction worker para hindi na makapasok dito sa area. Kasi itong bahay na to, pag hindi mo binakuran, pwede kasing pugaran ng mga kung anong elemento dito. Ayan, diba, antindi. Yan, so guys, ito muna yung pinaka last update na natin dito sa area ng project para sa East Avenue Station, para sa Metro Manila Subway. Kaya balikan na lang natin ito kung kailan po magsisimula yung project dito para sa Metro Manila Subway. So ito po ulit si JR Doria TV, nag-update para sa mga infrastructure dito sa Metro Manila. Kaya samahan niyo po ulit ako sa susunod sa more update dito sa paligid ng Anonas, East Avenue and more po. Kaya maraming salamat, hanggang sa muli. Mahalin natin ang Pilipinas. Thank you po. Ito po ulit si JR Doria TV.